Yan, ito mga sir, meron sa ating dinala. Sinakaysak yan. Pinagkasya na lang. Ito yung mga gusto kong mabiling sasakyan. Pwedeng pangkargahan talaga ng motor. Pagka nag-home service ka, yan, pwede ito mga sir. Ito yung gustong mabili. Tulungan muna. Yan, ito si sir yung may-ari nito, tinawag sa atin na to. Dahil natuyuan daw ng langis. At walang budget. At kung mapapansin nyo yung unit, matagal nang na-stock. Ngayon, tulungan natin si sir. Ano yung magiging hatol nito pag nabuksan natin. Ilang buwan na-stock na yan, sir? Ilang buwan na-stock na yan? 2 months? 3 buwan na. Halatado naman sa gulong. Sige, baba natin. Tulungan natin si sir para hindi mapamahal kasi dumayo to si sir at nahanap tayo sa YouTube para makita natin, matulungan natin kung ano yung mga pisa na dapat natin Nandito nga ako eh. Galit ka pa. Oo nga, huwag ka magalit. Papatulong lang nga. Pinagkasya na nga ito. Okay, baba natin. Abay buhat Buti pa to, hindi mo na kailangan kalas-kalasin pa. Yung sa sasakyan ko, talagang kakalas-kalasin mo pa talaga. Buhat din sa harap. Ayan. Pero ito mga sir, iiwan ni sir sa atin. Iiwan ulit para ma-check natin kung ano yung damage. Pero ang sabi ni sir ay natuyuan daw ito ng langis at hindi na gumagalaw yung sigunyal. Okay, check natin. Okay, bali iiwan na itong mga sir dahil marami kasi nakapila ngayon. Araw ay baka bukas niya pa ito makukuha. Pero i-overnight natin to. Mamaya pakita ko sa inyo yung after natin matapos yung mga nasa loob. Okay na mga sir, ipasok na natin sa loob yung binabang click galing sa Suzuki Multicab. At natanggal na nga natin yung upuan niya saka yung panggilid kasi hindi natin alam kung ano yung naging history nito. Baka mamaya may mag-comment na naman na spark plug lang yung sira, langis lang yung problema. Ito, ayan, actual po yan. Ito, natuyo na kasi nga 3 months nang hindi umaandar yung motor. Tapos tinanggal din natin yung kanyang panggilid mga sir para i-check din natin yung sigunyal kung may kalampag ba to or wala, or paikutin natin ng kamay lang. Dapat meron pa rin kapit yan kapag pinapaikot mo, kumbaga hihinto kasi nga magkakaroon siya ng pressure pag taas, kumbaga mapipigilan pa na siya ng konti. Tapos i-try mo nga, may pressure, malambot. Ito, malambot mga sir, ikutin. Ibig sabihin, tapos compression na to. Maaring si piston, maaring si valvula. Tapos isa pa, check natin yung sigunyal, aalugin natin kung magkakaroon siya ng kalug. Para isang bukasan, para alam natin kung ano yung gagawin natin. Relax na. Itap din mo muna yan para walang pwersa yung sa taas. Okay. Yun. Yun. Narinig niya? Yun. Masyadong malakas yung kalapag niya. Kaya matik, pag-ihiwalay natin yung chassis saka yung makina para ma-overall natin. Tapos mamaya makikita nyo kung ano pa yung mga parting damage niya sa loob after nating mabuksan. Kasi itong motor hindi na umaandar. Hindi siya umaandar talaga. Okay, bali pag-iwalay muna natin yung makina sa kanyang chassis para ma-check natin. Ayan mga sir, chinig na natin. Kasi may mag-comment na naman na simple lang yung problema, na langis lang yung problema, ganun. Ayan. Kasi may mga nagko-comment na ganun. Siguro hindi niya tinatapos yung video. Tapusin nyo yung video para maunawaan nyo po. Kasi mga nito, pag-iwalay natin yung kanyang chassis sa makina. At ito na nga yung ating wawalwalin. Yung kung makikita nyo yung parang oil dun sa baba, coolant po yan.
na-expired na. Yan po yung coolant niya. Kaya minsan mas maganda pa rin yung ano, yung laging na-check din yung coolant kasi mura lang naman yung coolant. Kahit na sabay nyo pa kung mag-change oil kayo, pwede naman din yan mga sir. Kasi meron din kami na-encounter na ano, na sa tagal or ibang coolant ang gamit, kinalawang, nag-overheat. Ngayon nung nilinis lang yung radiator, okay na, tanggal yung mga kalawang, naging goods na. Ayan, tatanggalin natin yung kanyang cylinder head. Diyan na natin makikita kung ano yung naging problema nito, kung bakit hindi na ginamit. Ito yung kanyang cylinder head. Singaw to. Tapos ito yung kanyang block. Ay. Okay, wala siyang gas-gas. Tapos ngayon, i-check natin kung bengkong ba or hindi. Para kahit pa paano, naka minus-minus naman siya. Okay. Dito meron siyang ano, pagka dinampi mo kasi yung daliri mo ng ganyan, mayroon kang mararamdaman na parang may hiwa na gano'n. Basta ipaikot mo lang yung kamay mo ganyan. Kasi kahit walang gas-gas, kaso nga lang parang oblong na itong pinaka-liner niya. Siyempre yung kanyang piston ring masyado ng bukang-buka. Ayun, pagka medyo malaki na yung buka o yung gap ng piston ring, may posibilidad na magbabawas yung kanyang makina o langis. Tapos ito naman yung wawalwalin natin. Wala lang langis to. Ayan, tapos basa to. Ayan, tanggalin natin. Ayan, sinyalis yan mga sir na sobrang dumi na. Sige, salamat. Yung kanyang magneto oil seal, may linkage na rin. Isa rin niya sa nagpapabawas ng langis. Once na naumpisa ng pagkasira yan, o nagbabawas ng langis, andyan na lagi yun, nadadamay na rin, para sa signal. Kaya dapat, lagi nyo rin i-check yun na siya. Ito yung cover ng ano natin, oh. Sobrang dumi. Ayan, try natin buhusan ng gasolina dito sa ibabaw ng ano, o sa butas ng manifold. Buhusan mo nga. Ito. Mukhang nag-leak na kagad, ah. Ayan, gas compression. Ayan, basa kagad, oh. Tapos yung isa naman. Yung exhaust. Okay, tingnan natin. Meron din, oh. Singaw. Yan yung mga tinatawag na loss compression na. Hindi na 1,000 million yung pressure na. Bumagsak na. Kaya may posibilidad na mahina na yung hatak ng motor. Ito naman, short natin. Ayan, tatanggalin natin yung isang crankcase. Papansin nyo, talagang nagbabawas na talaga kasi sobrang dumi. May problema na yung kanyang oil seal. Ayan, sumasama na yung ano. Dapat yung sigunyal niyan na nga siya, dapat hindi po yan sumasama sa kabilang crankcase kapag tinatanggal mo. Yan, ibig sabihin kalampag na yung motor. Ayan, oh. Ayan.
Tapos tanggalin mo yung bearing nya. Isalpak natin dito. Ayan. Tapos tanggalin natin yung bearing. Siyempre gagamit tayo ng pang sinsil dyan para may labas natin yung bearing. Kaya ginagamitan ng butane yan para may pasok yung bearing dyan sa crankcase. Ayan, ganun yung bearing nya mga sir. Tapos isalpak mo dyan. Kasi kapag bagong mga sir, pinipress pa natin dito. Kaya tinutuktukan pa natin. Ito, ayan o, diretso na. Ayan, o. Tapos, sunog na sunog na. Yan yung mga sintomas or sinyalis na yung motor ni sir ay nagbabawas ng langis, kalampag, tapos hindi pag-change oil ng tama. Okay. Kaya tingnan natin, bubuksan natin yan, tatanggalin natin yan, papalitan natin, tapos check natin yung sigunyal kasi nga walang body kasi si sir. Kung malaki lang sana yung sinasahod ko sa YouTube, pwede ko lang siyang bigyan ng bago, at least bago. Tapos yan, sisingilin ko na ng 8,000 bago block, piston hanggang libor, hanggang langis. Kasi kung bibit tayo ng bago nito, ito nagkakalaga na ito ng ano, nasa 5K, ganyan, sabihin mo na 5K to 5.5 kasama sigunyal bearing. Nakadepende yan sa store na pagbibilan natin. Yung block nasa 3,000 mahigit, o magkano na yun. O tapos mga gasket pa, mga oil seal, kulan, langis pa, libor pa, yun yung mga nagpapalaki na. Okay, hugasan muna natin to lahat-lahat. Tapos yun, palit ng valve seal, grinding ko po natin, lilinisan natin yung block, palit kasi napansin ko rin na medyo oblong na, at kapag kasi hindi ko pinalitan yan, maaaring back job ang kalalabasan yan. Siyempre pag back job, panibagong gawa uli o uliting trabaho uli. Tapos ayun na, papalit ka uli yan kasi magbabawas o maaaring masira yung sigunyal na gagawin o yung sigunyal na papalitan, maaaring masira ulit kapag ka nagbabawas ng langis dahil loss compression na yung ring o yung block, malaki na yung gap. Ayan, ito mga sara, ilinisan na natin, tapos maya maya bubuin na natin itong makina na to. Ayan, para iwas tayo sa overheat, gamit tayo ng salamin, liya ng 1,000, tapos kisis mo na siya ng ganyan para flat na flat yung surface ng ano, cylinder head natin, para di tayo ma-doble-doble ng ano, gawa. Tapos sa kabila meron din tayong overhaul din, same lang din ang problema nito, kaso yung kay tropa hindi naman siya loss compression, ito kasi loss compression na. Linisan muna natin, tapos bagong valve seal, gasket, yan, may pakita ko sa inyo mamaya. Sa once na nagtatap overhaul tayo, laging kasama si gasket, valve seal na laging brand new. Yung black piston ring, ayan, matic po yan, palit po yan. Yung sigunyal naman, bibigyan na lang natin si sir ng sigunyal para makalis naman si sir. Tara mga sir, pinapahita na natin yung crankcase nya, at ito yung ating ibibigay na sigunyal. Di yan brand yung mga sir, siganan yan, pero masasabi kong original at walang problema at matagal nya ring gagamitin po yan mga sir. Kaya ginagamitan natin ng butane para ay mapalubog natin ng maayos yung ating sigunyal na hindi na kailangan pa pupukin. Painitin nyo yan sa loob ng 15 minutes para may lubog nyo yung sigunyal. Eto, nakatayo na. At isasalang na natin yung ating bagong block, piston ring, yung valve seal na ikabitan natin sa cylinder head, dun sa valve, para isang kabitan na lang.
Ayan, pero yung bago natin piston, yung bagong block natin, ayan. Kakabit na natin. Eto na. Nakasimbolo na natin. Panggilid na lang taon. Tapos, pwede na nating pagsamahin yung kanyang chassis at makina para mapaandar natin. Kasi, galing kasi sa stock. Check natin kung ano pa yung mga na-damage pa or yung gagawin. Sigurado, yung battery niyan, lobat yan. Kung hindi lubat, 3 months pa naman daw yung pagkakasabi na stock yung unit. Ngayon, kung hindi tinatanggal yung battery, masisira. Kaya masi-check natin mamaya yan after natin mapagsama tong makina at chassis. Eto na. Sasamahin na natin si chassis at makina. Pakasamahin muna natin si kung mga sara. Tapos ibabalik muna natin yung mga sensor. Kapag kayo magkakasama nito mga sir, hindi rin kayo maliligaw kasi nga yung mga sakit ay hindi po yan pare-parehas, magkakaiba. Kaya ibalik muna natin. Tapos may pag nakakabit na, ayan, pasilik ko sa inyo ulit. Ito, testing na natin yung panda rin. Ayan, maanda na siya. Kaso mga sir, sira yung kanyang battery at lumabas na rin yung kanyang indicator. 128,000 na. Ayan. Tapos lagay natin yung radiator para mapainit natin, mabirit natin. Kaso defective na yung ano niya, battery. Ginamitan natin ng charger. Kaso yung tachometer ng charger hindi na siya umaangat. Ayan yung mga senyales kapag hindi siya nagcha-charge, hindi siya aangat. Ngayon pag nagcha-charge siya, aangat. Tapos pagka puno na, bababa. Paday natin. Tapos painitin muna natin para maitunan natin yung kanyang minor. At syempre asahan nyo po muna yan dahil itong motor na to ay galing sa naubos na langis, kaya parang mayroon pang kunting lumalabas sa kanya. Medyo may katagalan din bago mawala yan. At ang kilometer nito mga sala, ito medyo ano na rin, 128,000 na. Yan. Ito mga sala, umuusok ko. Bili ito mga. Yan. May kunti-kunti pang ano yan mga sala, lalabas. Gawa kasi ng ayun ngayon naging problema niya. Kung bakit in-stock yung motor ng 3 buwan kasi nga dyan sa issue na yan. At ngayon maandar na, syempre yung natitirang oil pa doon sa tambucho ay susunugin niya pa yan, kaya nagkakaroon siya ng usok pa, pero mawawala din yan. Pero kung gusto nyo naman talagang totaling walang wala bago nyo isalpak, buhusan nyo ng gasolina, yun ang gagawin nyo pang linis. Pero sa amin, kahit di mo nabuhusin, mawawala din naman na yan. Kung sakaling hindi nawala, ibig sabihin may problema dun sa piston ring, baka hindi tugma yung fan. Siyempre naman pagka gano'n ang ginagawa natin, top overhaul, talagang sinisiyasat ko talaga yung bawat gap at bago isalpak yung block, kasi mahirap nga naman na magkakaroon pa tayo ng back job pagdating sa mga ganyan. Kaya dapat ano na lang natin kagad yan. Kaya ito pinapainit natin para yung usok mawala. Ito na mga sir, pinalikan na natin yung kanya mga upuan. At papansin nyo, wala na rin usok yung kanyang muffler. Dahil kanina pa kasi umaandar to, kaso nga lang nandun pa rin yung
lugo dahil sira na yung battery. Ngayon pag pinatay mo yung susi nito, hindi na siya mag-i-start. Patay mo nga. Ayun mo, wala na, dead na. At least madali na lang gawa ng paraan yung battery. Basta may budget si sir, yan, sira na yung battery mo sir dahil 3 months mong in-stock yung unit mo. Isa kasi sa mga nasisira yung battery kapag ini-stock yung motor nang hindi tinatanggal, kumbaga nakakunik lang dyan sa sa battery, nakalagay yung positive sa negative. Yan, okay na to, maandar na rin, battery na lang talaga yung problema nito. Yan, goods na.